dinidistribute na libre na hybrid seeds sa palay. Yun ay may 2,600 binhi ng palay. 25 kilos yun. Ito ay galing sa national government, yung RCEP, yung rice program. Actually, ito yung pinagbibili natin dito. Ito yung galing sa tax ng rice tarification. Yun ang doon nagagaling yun, yung pinagbibili na yun. And then, meron din kami dinidistribute na foliar fertilizer na libre yun. At lahat yun ay nagagaling sa national government. Walang galing sa yun. Walang galing sa munisipyo, sa LGU. Lahat yan galing sa tax, galing sa rice tarification program. Yun yung pag-import natin ng bigas. Yun yung mga tax. Yun ang binibili nila sa buong Pilipinas yan. At ang allocation natin ay 2,600. So, mayroon pa tayong parating na inbreed naman. Yung hybrid kasi, ano yan hindi na pwedeng i-unit kasi yan may F1 kasi yan. Pero in terms of variety, yung variety niya, yung high yielding siya. Although yung sa parating din na inbreed natin, open pollination kasi pwede natin i-unit. Kaya lang ang trust program ngayon ng Department of Agriculture ay yung hybrid. Kasi nga, totoo naman, mas marami ang makukuha mo yung yield niya kumpara doon sa inbreed. So, ang may distribute natin itong crop na to, pag dumating yun, siguro mga 3,000 plus na inbreed ng batch. Plus yung mga abono sa foliar. Minsan mayroon din tayong hindi siya liquid fertilizer, synthetic fertilizer na binibigay. Pero sa ngayon, wala pa nandiyan yung foliar fertilizer na sinasabi na rin namin. And then, tuloy-tuloy yung programa namin sa crop insurance. So, unpredictable ang climate ngayon. So, nire-require namin sila, hindi lang dito sa office, nagkakaroon kami ng parang schedule sa barangay para after rice transplanting, ipapaano na namin sila para pag halimbawa hindi natin alam kung bagyo, bumaha o na nagkaroon ng landslide, napikwan yung mayroong babalik sa kanila sa pamamagitan ng kasiguruhan sa mga palay, hindi lang sa palay, pati sa gulay, mga high value crops, sa livestock, sa fisheries, sa mga bangka nila. Yun. Lahat yan, covered yan ng Philippine Crop Insurance System na inaano natin, programa ng PCIC na ni-implement din natin dito sa ating opisina. Sa mga ano natin kasi sa mga technician natin, yung mga agricultural technologists natin, may kanya-kanyang barangay mga yan. So, kasama ang PCIC staff at saka kung anong barangay ang kinakluster namin yan. And then, may form doon. So, binibigyan namin sila ng pagkakataon para kami na yung pupunta sa barangay staff namin. Mayroon din booking, pupunta dito, yung inaano namin. So, then, isasabit sa ordinata. Kasi yun ang pinaka-main focus nila. Maluwag kasi kang itong barangay ang yung Aramal, Butaw. Ito yung mga agricultural area. Yan ang lalo na mayroon silang nadadaanan sila ng system ng NIA. So, malaking tulong yun para sa lalo na ngayon, natatapos lang ng meeting namin with the National Delegation Administration. Nagkakaroon kami ng planning kung kailan ng planning ng planting mag-umpisa. Although nakatipindi pa rin yan sa ulan, pero mayroon kasing system dito ang NIA na patubig. So sila yung nauuna na tatanim. Ang iba naman sa upland kasi sahod land, dumitipindi talaga sa usually ang planting season dyan July na to August minsan. Pero kung mas maaga yung
ulan, sinasabayan nila yan. Kasi minsan din, pag umulan na, nabubuhay na rin yung tawag namin dito sa Pangasinan, tubor o ugbog, yung bukal. So, yun, nagtatanim na rin sila. So, yun, malaking bagay yung NIA, yung Philippine Crop Insurance. NIA dahil nagpo-provide sila sa tubig, sa PCIC dahil may crop insurance tayo sa pest o sa piste o kaya sa drought, pwede rin, at saka sa bagyo, at saka anything na talagang parang nasira yung pananim mo o yung hayop mo o yung bangga mo, nasiraan ka na hindi naman sinasadya, basta covered ng sa mga fish pond, pwede rin, mga fish cages, pwede rin, ni-insure natin yan. Pero mayroong guidelines yun kung paano ang pag-ano sa may form po kami dyan at kung sino man yung libre yun, walang bayad po, lahat yan ay covered ng Philippine Crop Insurance.